Hello mga kabatang Wallastik. Yan, papakita ko sa inyo yung aking crayfish. Yan ang bago nating pinagkakalipangan. Dahil matagal akong hindi nag-download ng mga luto kasi medyo busy, may trabaho. Ngayon, work from home ako ulit. Yan, medyo ito yung pinagkakaabalahan natin ngayon na crayfish. Yan. Ngayon, magsisimula muna ako introduce muna sa inyo kung sa maliit kong setup. Bali, first timer kong mag-alaga nito, nag-interest ako na nung napanood ko sa YouTube na saka nababalitaan ko marami na nag-aalaga rin talaga nito ng crayfish. Saka maganda rin yung market, yung bentahan sa market ng ano. Pero kung walang masyado, hindi siguro ako magkakabala. Pwedeng pang negosyo, pwede rin pang ano, kasama rin kasi siya sa mga food consumption Yan, bali. Papakita ko muna sa inyo yung una kong nabili sa Cartimar. Ayun, pumapasok na siya sa anyo, sa lungga niya. Ayan. Red naman siya. Ayan. Dalawa siya. Yun yung una kong nabili. Bali, eto, nagsimula lang ako. Sabi nga nila, wag muna tayo magsimula. Pwede nga lang sa mga lumang cooler. Pero, syempre, ayoko naman masyado ng ganun. Ng cooler, baka mamaya mabutas. Saka, madali siya makasampa pag sa cooler na styrofoam. Medyo mabilis siyang umangat kasi medyo nasisipit niya yung hindi katulad sa glass. Hindi niya masyado napapanik. Kahit anong gawin niya, dumudulas lang siya. Kasi yung crayfish pala yan, tumatakas pala yan pag gabi, pag yung patay ng ilaw, umi-escape pala yan, marunong palang tumakas yan. Yan, bali ngayon, ano ko muna sa inyo, eto nabili ko sa Cartimar. Bali, nag-start muna ako sa maliit dahil konti lang naman ang laman ng crayfish ko. Kasi ang promo sa bentahan ay ng crayfish sa mga page na nag-aalaga ng crayfish is trio. Yan. Kung bibili mo trio, parang isang lalaki, dalawang babae. Yun na ang pinaka-regular na pares. Ako, ginawa ko, nagdagdag pa ako ng isang babae. Yun. Para marami yung babae kaysa sa lalaki. Yan. Bali, nag-request ako kay seller, sir, pwede bang dagdagan mo ng isang babae? Okay sir, yun, nagkasundo naman kami sa presyo, nagpadagdag lang siya ng konti. Tapos pinalalamog ko, okay naman siya, pinakalma ko lang ng pagdating, at nung pagdating medyo kalmado na, okay na, tapos nilipat ko na siya dito. Yan, bali nag-start tayo ngayon sa aquarium. Pag binili nyo sa Cartimar, hindi nyo naman kailangan bumili ng, pwede rin naman baka may makita kayo mga second hand, pero wag naman masyadong malalaki kasi mas mahirap linisin pag glass, kasi yung pagbuhat-buhat kung malayo sa labas. Ako hindi ko siya lalagay sa labas, pwede ko siyang ilagay sana sa terrace, kaso mas malakas siya maglumot pag yung may araw. Kailangan mo pa ng mga filter, nagpipilter ng tubig sa ibabaw. Pag yung ganito, hindi siya masyadong naarawan, liwanag lang diya sa bintana, hindi talaga siya naispatan ng araw, hindi siya masyado maglulumot. Yun, bali yan, ano ko na sa inyo, eto bili ko, bali 450 yung bili ko dito sa aquarium, na ang sukat siguro nito ay 12 by 16, tapos ang width nito siguro mga 10. Yan, ang taas nito 12 1 feet by 16 estimated. Yan ang haba, tapos ang width niya is 10. Medyo may kamahalan na. Pwede yung mga nag-i-start kasi yung mga cooler na ginagamit sa palengke, yung nag-i-start sila doon, pwede naman yun, lilinisin lang din. Tapos bumili lang ako ng maliit na compressor. Yan, ito ang oxygen niya. Yan, isa lang muna. Hindi pa ako nagbabudget ng medyo malaki kasi nag-start pa lang. Hindi ko pa alam kung kaya ko ba siyang buhayin or ano mangyayari dahil first time ko. Pero marami naman, medyo madali naman. Huwag mo lang siyang palitan ng tubig. Kumbaga parang 3
2 beses lang sa isang linggo. Yan, pag medyo ano na. Tapos ang palit ng tubig, parang sabi nila, pinaka-the best, 1/4 lang, wag mo siyang bibiglain. Kasi tapos yung tubig ay galing sa gripo, nawasa, kailangan patulugin mo muna yung sa balde ng mga 24 hours para maano yung chlorine. Or gusto mo naman bumili ka ng pantanggal ng chlorine, meron naman na nabibili. Pag galing sa gripo, lagyan mo ng chlorine ano, pantanggal ng chlorine, yun, pwede mo na siyang gamitin or ilagay na dyan agad yung crayfish mo. Pero sa akin, mas wag na siguro. Kung kaya mo naman mag-ipon ka, wala pa naman isang balde to, yan yung laman ng ano natin, aquarium. Tapos yan, nandyan siya sa loob, you know, kung makikita nyo dyan, yan, nandun na yung isa, dalawa dun, tapos sige, isa, bali 5 nilagay ko, pero 4 lang naman sila. Yan, medyo babantayan natin sa loob daw ng mga, minsan 2 weeks lang or 3 weeks meron na nangingitlog, or may makikita na kayo na mag-iitlog. Yun, bali ayun nga, ang gastos natin ito ay 450, tapos yung etong oxygen ay 100, tapos etong 1 meter ng hose ay, yung 1 meter ng hose ay ano, 20 pesos. Tapos yung pinaka stone na yun, yung bumubula na yun, yan is 15 pesos. Basta online makikita kayo, kaso masyado madami, 7 pesos lang, ganun, mas mura. Eto, pag binili nyo sa online, makikita kayo mga 70 pesos lang. Kung kaya nyo naman bumili sa online, pero yung free shipping naman, syempre pag hindi free shipping, huwag na kayo bumili, doon na lang mismo sa mga ano nyo. Yun, etong PVC, ito, pinaghandaan ko, bumili na agad ako dun sa junk shop, nakakita ko mga 2 metro, tapos pinutol-putol ko lang, siguro mga 6 ang haba nito, 6 inches bawat isa, 5. Tapos dito sa kabila, yan, yun, 2 nilagyan ko. Ang laman nito is 2 rin, yan, nakahiwalay. Kasi yan yung una kong nabili bago ako nag crayfish. Siguro start ako ng Sabado, pumunta akong Cartimar. Pagpunta akong Cartimar, nakita ko, yun, sunod na ako, bumili na ako. Yun, ito ay 450. Tapos itong isang tank na to, ang taas nito ay 12 din, 1 feet by mga 14 lang siguro, mas mahaba. Tapos yung width niya siguro mga 8 lang, mas makitid siya ng konti, pero okay lang naman din yun, dahil maliliit lang naman sila, hindi naman masyadong malalaki. 3 to 6 inches lang naman ang laki niya, kaya hindi mo kailangan ng malalaking cooler para maglagay ka, pang starting lang. Pag nangitlog daw yan, kasi mamumblema kayo, maglalagay na naman kayo ng hiwalay nyo. Pag nangitlog, ihiwalay mo pala, kailangan mo na naman ng panibagong aquarium para doon siya magpagpag ng ano niya, agad nangingitlog siya, hindi pala pwedeng isama sa mga ano niya, sa mga kasama niya doon sa ano, ihiwalay mo muna. Tapos ganun po, balik na naman sa dati, padami ng padami. Pag kunyari nangitlog yung nangitlog yung 3, ihiwalay na natin yun. Sana subaybayan nyo ko at mabuhay natin para mapakita ko sa inyo kung paano pag-alaga ng crayfish sa akin, kung makakayanan ko bang ma-survive to, or tapos pwede bang gawin na food consumption, or pwede tayo magbenta sa market. Yan, sana subaybayan nyo ako sa mga una kong gagawin. Ngayon, kung meron kayong suggest or napanood nyo ako, nadaanan nyo, mabigyan nyo ako ng mga tips. Yan, sana patulungan nyo ako. Thank you for watching. Maraming salamat po. I-update ko ulit kayo sa susunod na, kunyari, nag-ano na siya, nag-egg na siya ng itlog. Kasi yung pag-aasawahan pala nila, hindi natin mata-timing yan. Pag gabi, madilim, saka pala nila ginagawa yon, saka sila active pag gabi na. Yan. Tapos ang pakain, medyo hindi mahal sa pakain, kasi yung isang ganito, kung bibili ka sa Cartimar, offer na sa iyo, yung pagkain niya ay 50 pesos.
Madami na to, siguro tingin ko 1/4 kilo na yata to. Isang pinch lang siya para ka lang yung nag-pinch ng betchin ganun or asin. Yun na, hindi siya kailangan pa kainin ng madami. Yan guys, thank you sa panonood. Pasensya na kayo, hindi ko pa masyado alam yung anong tawag doon sa pagkain niya. Yan. Kung meron talaga kayo na mga suggest kung anong mga tawag doon, medyo nakalimutan ko na, i-comment below nyo na lang po. Thank you. Maraming salamat po mga kabatang walas.